Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Belita, and for today's video is i-share ko sa inyo kung paano na-monetize ang aking channel in just 15 hours. Hindi po ito clickbait. Legit po talaga na na-monetize ako in just 15 hours. So, nag-apply po ako for monetization 8 AM in the morning, and then na-approve po ako 11 po PM. So, that was November 25, noong nakaraang araw lang po. So, hindi ko po sana siya i-share, pero sobrang grateful po ako, sobrang thankful po ako, sobrang saya po ako na na-monetize po ako. Kaya gusto ko po itong i-share sa inyo at gusto kong i-share sa inyo ang tips na dapat nyong sundin kung paano ma-monetize na hindi umaabot ng weeks or ilang days or yung iba inaabot pa ng month. So, wala na po tayong intro. Panoorin nyo po ang video na to until the end para po wala po kayong makaligtaan sa aking mga sasabihan. So, story time po muna tayo. Way back 2020, nag-decide po ako na mag-vlog, maging content creator kasi sabi ko nga gusto ko rin kumita. So, basically, yung ginawa ko, syempre nanonood muna ako sa YouTube ng mga tips kung paano ko ma-reach yung monetization requirements. So, ayun nga, sinunod ko yung ginawa ng mga ibang vlogger na yung sub to sub, yung mga ganon, yung bisitahan sa bahay, yung mga ganon. So, alam nyo na yung kung ano ibig sabihin ng mga ganon. And then, panoorin yung video ng kapwa ko vlogger. So, ginawa ko lahat yon until na-reach ko yung 1,000 subscribers and yung 4,000 watch hours. So, ayun na nga, dumating yung time na in-apply ko na for monetization ang aking channel. So, what happened is, parang na-reach ko siya in just 3 months. In just 3 months, na-reach ko yung monetization requirements at in-apply ko na. 1 week ko na-receive yung email ni YT na disapproved ako for monetization. So, syempre, parang naiiyak-iyak talaga ako nun kasi alam mo yung effort na ginawa ko para lang mabuo ko yung 1,000 subscribers, yung 4,000 hours na watch hour, and then, yun lang yung nangyari. So, hindi ako na-approve for monetization. And then, yung nakalagay doon na note ni YT is, yung mga video ko is hindi naman siya copyrighted, pero hindi siya yung, alam mo yung quality videos talaga, yung quality content na hinahanap dito. So, parang, nung time na yon parang nawalan ako ng gana na i-continue pa ng channel ko. So, that time din, nag-decide ako na hindi ko na muna, tabi ko na muna yung pag-vlogging kasi sabi ko baka hindi para sa akin kasi noong time na yun, aminado din ako na yung mga content ko is hindi pa talaga, alam mo yung hindi ganun kaganda yung mga content ko kasi nga hindi ko pa alam kung ano yung gagawin kong content. So, until yung mga upload ko kasi is may mga music ako upload, and then may mga upload din ako ng mga sarili kong video, pero alam ko hindi siya ganun ka-quality content. So, ayun, sinet aside ko muna yung pangarap kong maging content creator ng time na yun kasi nagbablano din ako noon na mag-take ng board exam for professional teacher. So, sinantabi ko muna, tinigil ko, so pinabayaan ko yung channel ko. So, cut my story short, napabayaan ko ang channel ko ng almost 4 years kasi nga ininto ko na yung plano kong maging vlogger talaga kasi nga nung time na yun talaga hindi ko alam kung paano ko mabawi yung views, yung watch hours ko kasi nga nag-delete ng mga videos. So, nung binawasan ko yung videos ko, sabi ko, 500 watch hours na lang yung natira, so paano ko to hahabulin? So, ayun na nga, ngayong 2024, umuwi ako dito ng probinsya kasi before kasi mula 2018 hanggang 2023 sa Maynila ako nag-work. So after ko makagraduate doon ako nag-work, and then ayun nga, umuwi ako dito para for good, dito na rin mag-apply, dito na magtrabaho. So dahil bored ako nung mga nakaraang araw, naisipan ko i-open yung TikTok, yung YT account ko. So nang in-open ko yung YT account ko, na-shock ako kasi may notification ako nakita na congratulations, you reach up 50,000 watch hours. Sabi ko, legit ba to? Sabi ko, saan galing yung 50,000 watch hours ko? Chinek ko yung channel ko, ayun nga, may video pala ako na umabot na ng 371,000 views. So imagine, 4 years, umabot siya ng 371,000 views na. Kaya pala umabot ng 50,000 yung watch hours ko. So ayun, dali-dali ko ding in-apply. And then na-shock ako, sabi ko,
Sabi ko, 15 hours lang na monetize ako. So, sobrang happy ako, sobrang grateful, sobrang tuwa ko na na-monetize ako. And then sabi ko, yun nga, yun yung magiging simula na sabi ko, eto na Lord, magko-content na ako, mag-iisip na ako ng niche ko, mag-iisip na ako ng content ko, ituloy-tuloy ko na to. Kasi eto, blessing mo ito sa akin. So, ayun nga. So, ngayon guys, ayoko nang pahabain pa kasi ang haba ng mga sinabi ko. Ngayon, mag-share ako ng tips kung paano nga ba legit na ma-monetize ka ni YT. Hindi yung ano kasi, mayroon kasi tayong sinusundan dyan sa YouTube na ano yung mga ina-upload ng iba na akala natin effective, pero hindi pala talaga siya effective. Promise, hindi siya effective. Yun yung magiging dahilan at alam ko, isa yun sa mga nagiging dahilan kung bakit hindi na monetize yung channel ko kahit wala naman siyang copyright content. Kasi 'di ba, bago tayo mag-apply ng monetization, nililinis muna natin yung channel natin kung may mga copyrighted content ba tayo. So, nang time na yon sabi ko, wala akong copyrighted content. So, yung ano lang talaga doon is hindi, original daw yung mga ano ko, hindi quality, yung ano ko, tapos hindi organic yung views ko. So, ito na nga, may 4 na tips lang ako sa inyo para mas mabilis at walang hassle yung application nyo for monetization. First is no to sub. Meron tayong mga content creators dyan na nagpo-post ng sub to sub tayo. Alam mo yung bisitahan ng bahay, sub to sub tayo para ma-reach natin yung 1,000 subscribers. Okay yun. Pero yung point kasi dyan is, kung kapwa content creator mo lang din yan, nagsasubscribe sa'yo, do you think panonoorin niya yung videos mo? So yung nangyayari kasi is, nagsasub to sub lang, parang nagkakaroon tuloy ng violation yung channel mo kasi hindi siya yung organic yung subscribers mo. Hindi organic yung subscribers mo kasi yung subscribers mo is yung kapwa mo lang din, content creator. So, ang gagawin mo para makakuha ka ng organic na subscribers, yung number 2 tip ko sa'yo is gumawa ka ng quality video, original content. Pag original yung content mo, at nagustuhan nyo ng viewers mo, automatic makakahatak ka na ng subscribers. Makakahatak ka na ng subscribers. Kasi ako, from 1,000 subscribers, nagulat ako, naging 3,000 yung subscribers ko kahit wala naman akong in-upload over the years. Parang hindi naman ako nag-upload ng for 4 years. So, naging organic yung content ko na yun na viral. So, hindi na kasi ako nag-engage pa ng mga sub to sub. So, yun nga, number 1 tip natin is no to sub. Number 2, original or organic content para makuha mo yung organic subscribers. Yung number 3 tip ko, para ma-less hassle ka, pag-apply mo ng monetization is dapat organic yung views mo. So, para maging organic yung views mo, yun nga, gumawa ka ng magandang content or original content. So, dahil sa original content mo, makahatak ka na ng views, ma-reach mo na yung 4,000 watch hours, ma-reach mo pa yung 1,000 subscribers. And last, so yung number 4 ko sa'yo na tip is, be consistent. Consistency is the key talaga para ma-reach mo talaga yung monetization requirements na 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. So, consistent lang sa pag-upload. Mag-upload ka araw-araw, mag-upload ka lagi ng original content para maiwasan mo yung copyright. Kasi, pag sinunod mo yung 4 na tips na to, no to sub, organic views, original or organic content, and be consistent. Pag sinunod mo ang 4 na tips na to, for sure, mangyayari din sa yung nangyari sa akin na for only 15 hours, it takes only 15 hours para ma-monetize yung YouTube channel mo. Hindi ka papahirapan ng YT. Kasi nga, organic yung views mo, organic yung followers mo, hindi ka nagkaroon ng violation. So, yun lang. Yun lang yung talaga yung masishare kong tips sa inyo. Huwag kayong sumunod dyan or huwag niyong sundan yung mga sinasabi ng ibang content creators na lapagan tayo, bisitahan tayo. Kasi kung kayo lang din yung ginagawa nyo kasi is para lang kayo naglolokohan eh. Para ka kasi, subscribe mo ako, subscribe kita, pero hindi naman kayo nanonood wala namang nanonood ng videos nyo. Unlike kung organic yung videos mo, organic yung subscribers mo, next time na mag-a-upload ka,
papanoorin niya yung video mo, papanoorin ng subscribers mo yung video mo kasi nagustuhan niya yung content mo. So, that way, mas madali mo reach yung monetization requirements ni YT. So, yun lang guys. Yun lang yung mabibigay kong tips kung paano kayo ma-monetize in just 15 hours, in just 2 days, in just 1 day, na hindi na umaabot ng 1 week. Kasi yung iba, kasi inaabot talaga ng 1 week. Iba at kasi inaabot talaga ng 1 month. So, original content lang tayo, organic views, organic subscribers, and be consistent. So, thank you guys for watching. So, I hope na makikita ko pa kayo sa mga next videos ko. Kung may mga tanong pa kayo, may mga tips kayo na gustong malaman, pwede kayong mag-comment sa comment section para masagot po natin yan sa next videos natin. Para naman makatulong ako sa journey niyo for monetization. Ayan, till next time guys. Bye-bye!